Kapos sa hininga. Ano ang pakiramdam? Ang pakiramdam ng kapos sa hininga ay maaring maging napakahirap at nakakatakot. Ito ay isang karanasan na maaring magdulot ng matinding takot at pagkabalisa. Maraming tao ang nakakaranas ng hingal. Ito ay maaring mangyari sa iba't ibang sitwasyon, tulad ng pagkatapos ng matinding ehersisyo o kapag may sakit sa baga o puso. Parang hindi ka makahinga na maayos. Ang bawat paghinga ay tila isang malaking pagsisikap at ang hangin ay tila hindi sapat. Para bang may mabigat sa iyong dibdib. Minsan, parang nalulunod ka. Hindi ito dapat balewalain. Ang paghinga ay mahalaga. Ang pakiramdam ng kapos sa hininga ay maaring magdulot ng matinding takot at pagkabalisa. Ito ang nagdadala ng oxygen sa ating katawan. Ang oxygen ay mahalaga para sa ating mga selula at organo upang gumana ng maayos. Kapag hindi tayo makahinga ng maayos, nanghihina tayo. Ang kakulangan ng oxygen ay maaring magdulot ng panghihina at pagkapagod. Maari din itong magdulot ng iba pang problema sa kalusugan. Ang patuloy na kakulangan ng hangin ay maaring magdulot ng seryosong mga kondisyon sa kalusugan. Kaya naman mahalagang malaman ang mga sanhi ng madalas na paghingal. Ang paghingal ay maaring dulot ng iba't ibang mga kondisyon tulad ng hika, sakit sa puso o impeksyon sa baga. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga ito. Ang pag-unawa sa mga sanhi ng paghingal ay makakatulong sa atin na maiwasan at malunasan ito. Tutuklasin din natin ang mga solusyon para dito. Ang mga solusyon ay maaring mag-iba depende sa sanhi ng paghingal. Ngunit may mga hakbang na maaring gawin upang mapabuti ang ating paghinga at kalusugan. Ang mga doktor ay maaring magbigay ng mga payo at gabay upang matulungan kang maunawaan at malunasan ang iyong kondisyon. Bakit pa tayo hinihingal? Maraming dahilan kung bakit tayo hinihingal. Maaring dahil ito sa simpleng pagod, o kaya naman ay dahil sa mas malalim na dahilan tulad ng sakit. Ang ating katawan ay dinisenyo para mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Kapag tayo ay tumatakbo, ang ating katawan ay nangangailangan ng mas maraming oxygen. Kaya naman bumibilis ang ating paghinga. Ngunit paano kung hindi naman tayo nag-ehersisyo pero hinihingal pa rin tayo? Dito na papasok ang mga ibang dahilan. Ang shortness of breath ay maaring dulot ng iba't ibang kondisyon tulad ng asthma, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, heart disease o anxiety. Mahalagang kumonsulta sa doktor upang malaman ang eksaktong sanhi at mabigyan ng tamang lunas. Ang unang hakbang ay ang tamang diagnosis. Ang doktor ay maaring magsagawa ng iba't ibang tests tulad ng spirometry para sukatin ang iyong paghinga o kaya naman ay chest x-ray para makita ang kalagayan ng iyong baga. Depende sa resulta, ang doktor ay magrerekomenda ng tamang lunas. Maaring ito ay mga gamot tulad ng inhalers para sa asthma o kaya naman ay lifestyle changes tulad ng regular na ehersisyo at tamang pagkain. Huwag kalimutang sundin ang payo ng iyong doktor at mag-follow up sa mga appointments upang masubaybayan ang iyong kalagayan. Sa tamang gabay at lunas, maiwasan ang madalas na paghingal at mapapanatili ang kalusugan ng iyong baga. Kapag ang isip ang kalaban, anxiety attacks. Ang anxiety ay isang normal na reaksyon sa stress. Ngunit para sa ilan, ang anxiety ay hindi lamang simpleng kaba. Maari itong magdulot ng panic attacks. Ang panic attack ay ang biglang pag-atake ng matinding takot o pangamba. Kabilang sa mga sintomas nito ang hirap sa paghinga, palpitations at pagkahilo. Kung ikaw ay nakakaranas ng anxiety attacks, mahalagang kumonsulta sa doktor. May mga gamot at therapy na makatulong sa iyo. Ang mga doktor ay maaring magreseta ng mga gamot tulad ng anti-anxiety medication o antidepressants. Maari rin silang magrekomenda ng cognitive behavioral therapy, CBT, upang matulungan kang pamahalaan ang iyong mga sintomas. Ang CBT ay isang uri ng therapy na tumutulong sa iyo na baguhin ang mga negatibong pattern ng pag-iisip at pag-uugali. Bukod sa gamot at therapy, may mga self-help techniques din na maaaring makatulong tulad ng deep breathing exercises at meditation. Ang regular na ehersisyo at pagkakaroon ng mga libangan ay maaari ring magbigay ng positibong epekto sa iyong mental health. Huwag kalimutan ang kahalagahan ng social support. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya ay maaring magbigay ng emosyonal na suporta. Maaari ka ring magbasa ng mga self-help books o sumali sa mga support groups para sa karagdagang tulong. Tandaan, ang pag-manage ng anxiety ay isang proseso. Sa tamang tulong at suporta, maaari mong mapagtagumpayan ang mga hamon na dulot nito.
laging nakaupo, laging naghahabol ng hininga. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang mayroong sedentary lifestyle. Ibig sabihin, mas maraming oras ang ating inilalaan sa pag-upo o paghiga. Ang kakulangan sa ehersisyo ay maaring magdulot ng panghihina ng baga. Kapag mahina ang ating baga, mas madali tayong hingalin. Ayon sa mga doktor, ang regular na ehersisyo ay mahalaga upang mapanatiling malakas ang ating baga at puso. Kahit 30 minuto lang na paglalakad araw-araw ay malaking tulong na. Mahalaga rin ang tamang postura at pag-iwas sa matagal na pag-upo, mag-stretching at mag-break tuwing oras ng trabaho. Bukod sa ehersisyo, ang balanseng dieta at sapat na pag-inom ng tubig ay makakatulong din sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang mga sakit sa puso at baga ay kabilang sa mga pangunahing sanhi ng hirap sa paghinga. Ang mga ito ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na paghihirap, kundi pati na rin ng emosyonal na stress sa mga pasyente at kanilang mga pamilya. Ang mga sakit sa puso at baga ay maaring magmula sa iba't ibang kondisyon tulad ng asthma, pneumonia at heart failure. Ang bawat isa sa mga kondisyong ito ay may kanya-kanyang sintomas at komplikasyon na maaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Ang asthma ay isang sakit sa baga na nagdudulot ng pamamaga at pagkipot ng daanan ng hangin. Ang mga taong may asthma ay madalas na nakakaranas ng pag-ubo, paghinga ng malakas, at hirap sa paghinga lalo na kapag malamig ang panahon o kapag sila ay nag-eehersisyo. Ang mga sintomas ng asthma ay maaring mag-iba-iba mula sa banayad hanggang sa maluba at maaring makaapekto sa pang-araw-araw na gawain ng isang tao. Mahalagang magkaroon ng tamang gamot at regular na konsultasyon sa doktor upang makontrol ang sakit na ito. Ang pneumonia naman ay impeksyon sa baga na nagdudulot ng pagpuno ng nana sa alveoli. Ang mga sintomas ng pneumonia ay kinabibilangan ng mataas na lagnat, panginginig, pag-ubo na may plema, at hirap sa paghinga. Ang mga taong may pneumonia ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ang heart failure ay kondisyon kung saan ang puso ay hindi na makapag-pump ng sapat na dugo. Ang mga sintomas nito ay maaring kabilang ang labis na pagkapagod, pamamaga ng mga binti at paa, at hirap sa paghinga lalo na kapag nakahiga. Ang heart failure ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pangangalaga at tamang gamot upang mapanatili ang kalidad ng buhay ng pasyente. Kung ikaw ay nakakaranas ng madalas na hirap sa paghinga, mahalagang magpatingin agad sa doktor. Ang maagang pagsusuri at paggamot ay maaring makatulong upang maiwasan ang paglala ng kondisyon at mapanatili ang kalusugan ng iyong puso at baga. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong medikal kung ikaw ay may nararamdamang kakaiba sa iyong paghinga. Maaring ito ay sintomas ng mas malalang sakit. Ang regular na check-up at tamang pangangalaga sa kalusugan ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng iyong puso at baga. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan, kaya't huwag itong pabayaan. Huminga ng malalim mga paraan para gumaan. May mga simpleng paraan para gumaan ang pakiramdam kapag hinihingal. Narito ang ilang hakbang na maaring makatulong. Una, maghanap ng komportableng pwesto para makaupo o mahiga. Ang pag-upo o paghiga sa tamang posisyon ay makakatulong upang mabawasan ang stress sa iyong katawan. Siguraduhin ang iyong likod ay suportado at ang iyong mga binti ay nakarelax. Pangalawa, huminga ng malalim gamit ang iyong ilong. Ang malalim na paghinga ay nagbibigay ng sapat na oxygen sa iyong katawan na mahalaga para sa tamang pag-andar ng iyong mga organo. Pigilan ang iyong paghinga ng ilang segundo. Ang pagpigil ng hininga ay nagbibigay ng oras para sa iyong katawan na mag-adjust at mas maayos na magamit ang oxygen na nakuha. Pagkatapos, dahan-dahang ilabas ang hangin gamit ang iyong bibig. Ang mabagal na pagbuga ng hangin ay nakakatulong upang ma-relax ang iyong mga kalamnan at mapababa ang iyong stress levels. Ulitin ito ng ilang beses hanggang sa gumaan ang iyong pakiramdam. Ang regular na pagsasanay ng deep breathing ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan ng iyong respiratory system at maiwasan ang mga sintomas ng paghinga. Ang deep breathing ay nakakatulong para ma-relax ang katawan at maibalik sa normal ang paghinga. Kung patuloy kang nakakaranas ng hirap sa paghinga, mahalagang makipag-ugnayan sa iyong doktor para sa mas detalyadong payo at pagsusuri. Ang iyong doktor ay maaring magbigay ng mga karagdagang rekomendasyon batay sa iyong kalagayan at kasaysayan ng kalusugan. Maglakad-lakad tayo,
Ehersisyo para sa malakas na baga. Tulad ng nabanggit, ang regular na ehersisyo ay mahalaga para sa malakas na baga. Ang ating mga baga ay nangangailangan ng sapat na paggalaw upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kakayahan. Ang ehersisyo ay hindi lamang nagpapalakas ng ating katawan, kundi pati na rin ng ating mga baga. Hindi mo kailangang mag-gym o mag-marathon. Ang mahalaga ay ang regular na paggalaw at aktibidad. Kahit simpleng ehersisyo ay may malaking benepisyo sa ating kalusugan. Ang simpleng paglalakad ay sapat na. Ang paglalakad ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga baga. Maaari itong gawin kahit saan at kahit kailan. Maglaan ng 30 minuto araw-araw para maglakad-lakad. Ang 30 minutong ito ay maaring hatiin sa 30 minutong paglalakad kung masyadong abala ang iyong araw. Maaari mo itong gawin sa umaga bago pumasok sa trabaho o kaya naman ay sa gabi pagkatapos kumain. Ang mahalaga ay magkaroon ng regular na oras para sa ehersisyo. Bukod sa paglalakad, maaari mo ring subukan ang ibang uri ng ehersisyo tulad ng swimming. Ang paglanggoy ay isang mahusay na ehersisyo para sa mga baga dahil ito ay nagpapalakas ng ating cardiovascular system. Peaking o yoga. Ang pagbibisikleta ay isang masayang paraan upang mag-ehersisyo at makalanghap ng sariwang hangin. Ang yoga naman ay nakakatulong sa paghinga at pagpapalakas ng ating mga baga. Piliin ang ehersisyo na iyong ikasasaya at kaya mong gawin ng regular. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng aktibong pamumuhay upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga baga at buong katawan. Kailan dapat magpatingin sa doktor? May mga pagkakataon na ang madalas na paghingal ay sintomas ng mas malalang sakit. Mahalagang magpatingin sa doktor kung ikaw ay nakakaranas ng mga sumusunod: hirap sa paghinga kahit nagpapahinga, paninikip ng dibdib, pag-ubo ng dugo, pagkakaroon ng lagnat at pamamaga ng paa at bukong-bukong. Ang mga sintomas na ito ay maaring indikasyon ng mga seryosong kondisyon tulad ng sakit sa puso, pulmonya o iba pang respiratory diseases. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na ito. Ang maagang konsultasyon ay makakatulong upang agad na matukoy ang sanhi ng iyong mga sintomas at mabigyan ng tamang lunas. Ang doktor ay maaring magsagawa ng iba't ibang pagsusuri tulad ng chest x-ray, blood tests at ECG upang malaman ang kalagayan ng iyong kalusugan. Mas mainam na maagapan ang anumang sakit. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan.